So, ipag-usapan natin briefly yung mga experiences mo sa bawat countries kasi it's interesting na may experience ka sa ilang continent yun. Gusto mo maglasing? Uminom ng banayad whiskey? Tara guys! What's the crack, lads? How are you, boy? Dito, wala. Sasabihin ka, no, just call by my name. No need to call me sir or ma'am. So instead na magmukmuk ka, mag-homesick ka, kung ano ba, may anak ka, pamilya, ba't mo pa iisipin na nandito ka na eh? Isipin mo makakaipon. Kung ano experience mo sa ngayon, don't think about it as the end. Hanggat may buhay, may pag-asa, which is totoo. Hindi kailangan magiging mayaman. So, nag-carpenter ka sa Philippines para para makapasok ka ng Japan. Ima do this ka. Siguro to no, taihin this kido. Kung ikaw naggangarap ka, wag mo intindihin yung sahod. Intindihin mo yung experience na makuha mo. Tsaka after, yun mo makukuha yung fruits of labor. Paano mo naisipan na mag-Ireland? Paano lumabas yung opportunity dito sa Ireland? Good question. Welcome to Ireland, guys. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are in the beautiful Bunratty Castle and Irish Folk Village, Folk Park. We are joined by one of our kabayans who 1 year na dito sa Ireland just today, no? Today, exactly. And i-share niya sa atin ang kanyang journey bilang isang OFW from different countries like Qatar, Japan, Rwanda, Africa, and here dito sa Ireland. And paano siya napunta dito as a carpenter but with the background of, sabihin natin mamaya ang background niya. So pag-uusapan natin lahat ng yan guys dito sa ating vlog for OFW Diary episode. I think this is episode 3. So yun, welcome to the channel, Alvin. And pwede mo bang i-introduce ang iyong self? So first and foremost, I would like to say thank you sa pag-imbita. From Cebu, Bisaya. So, napunta ng Ireland, gawa ng nag-ambisyon. So I've been in Qatar and Africa, Kigali. Back in the days na nag-COVID recession, so tambay sa Pinas and I work as a carpenter doon nagsimula. But basically, my background is drafting and I've been working as a senior draftsman for around 11 years to 12 years. And COVID yung naging rason bakit ako nagka-plot twist to turn into carpentry. Balik muna tayo sa pananggalingan mo. Kamusta yung buhay sa Philippines? Growing up, struggle talaga. 5 kaming magkakapatid. Good thing, ang father namin, mother, kumbaga kung ano yung pangarap namin, kumbaga pinoprovide hanggang sa makatapos kami ng college. Sa pag-aaral? So nakatapos ka ng 4 years sa drafting? Yeah. Yung mga kapatid ko naman, tapos na din. Yung bunso na lang. Good. And then yung parents mo is ano pa rin? Farmer. Kumbaga, lumaki kaming farmer. Tapos nagmamaneho din ng, alam mo yung sa Bisaya, yung pedicab, yung motor na may sidecar. Oo. Doon kami nakasurvive. Tapos nung nag-aaral, utang dito. Minsan, yun. Struggle talaga. Okay. Literal. After doing 4 years in college, how did you find parang looking for a job na doon sa degree mo? Kumbaga, immediately after graduating, nag-apply ako as quality auditor. Yun yung first ko 6 months. Tapos after nun, puro na utukan. So, hindi ka nahirapan maghanap ng work after college? Hindi. Based Kumbaga, drafting? tuloy-tuloy siya kasi hindi man ang draftsman eh. Mapa-construction industry or furniture industry sa Cebu kasi maraming furniture dun eh. So hindi ako nahirapan. Tapos yun, after 5 years, jump off ako ng Qatar. Doon na nagsimula. Magkano ang sweldo ng isang Draftsman sa Philippines? Sa Philippines, Kunyari, 5 years of experience mo. ngayon siguro na kung nasa mga 25. Saka meron ding iba na mga work from home na offer. Which is, yun din na, yung COVID decision, nag-work from home din ako na trabaho. Okay. Aside dun sa carpentry. Kumbaga double. Double job? Oh, double job. Wow, ang sipag mo. Kasi recession din eh. Pero what drove you to go to Qatar or abroad? Sa kahirapan talaga, kumbaga parang for a life-changing career aside sa financial. For your pangarap? Oo, pangarap. Nung umalis ka, may family ka na? Wala pa. Wala pang family. So, ipag-usapan natin briefly yung mga experiences mo sa bawat countries kasi it's interesting na may experience ka sa Africa, then Middle East, Europe, Japan, and Asia. Wow! Very well versed. How was the experience in Qatar? Kasi fresh ka nun from the Philippines. Oo, struggle talaga unang-una nung pagdating. Kasi Qatar is hindi lang siya mainit. Yung kultura, Muslim siya. Kailangan mo sumunod sa mga you rules, have to be well-mannered, follow as well sa standard norms nila. Ikaw yung makibagay kasi nga OFW ka. Ikaw yung dayo. Nakapag-adjust ka ng mabilis sa work? Mabilis, oo. Tsaka maganda dun kasi nga provided yung, halimbawa, free accommodation. Isa yun sa mga perks sa working sa Qatar na company ko dati. Free transport, free car, maintenance. So, yung sahod ko, buong buo. Okay. Wala siyang tax deduction din. Roughly magkano sinisweldo ng Draftsman sa Qatar dati. Let's say nasa mga malinis, 50 to 60.
pesos. Tama, no. Yun yung pagkukunan ko ng pagkain, padala. Yun. Ano yung pinaka lesson na natutunan mo being an OFW in Qatar? Ang pinaka-lesson talaga na may share ko lang is you have to adjust yourself kung saan ka dadalhin kasi nga yung tinatawag nating OFW, ikaw yung makibagay sa kanila kasi ikaw yung dayo. So, isang aspect yun na makakatulong sa kababayan nating Pilipino na nangarap din kasi nga para maiwasan yung tinatawag na problema. Conflicts Oo, with... kasi pag hindi ka marunong makibagay talaga, doon magsisimula yung misunderstanding sa katrabaho, conflict sa trabaho. Tapos, isa rin yun kapag hindi mo nirespeto yung kultura nila, magkakaproblema ka talaga. So, ikaw talaga makibagay. So, galangin mo yung ano nila kung bang nakasanayan, gagalangin ka rin talaga nila, respetuhin. Doon mo makukuha yung tiwala din. After 5 years, how did you come up with the decision na lilipat na ako sa ibang country? Ano yung mga nagustuhan mo sa Cork? Yung vibe ng tao, baka kahit saan ka magpunta, may makikilala at makikilala ka na Irish. As long as open ka na makipagkilala, yun yung importante dito. Kumbaga hindi ka mahirapan sa adjustment kung willing ka rin na i-sit in yung sarili mo sa lugar kung saan ka. I-embrace yung kanilang culture. Embrace the people. How did you find the accent of Irish people? Sa Cork, iba rin yung accent yeah. dun eh. Oo. Diba? Kumbaga, about naman sa pananalita, challenge sa una actually. Hindi siya awkward, kundi challenge. Sa una siguro mag-adjust ka kasi nga bago sa paningin mo eh. Halimbawa, paningin. kung galing ka sa Japan, nasanay ka sa Nyonggo, pagdating dito, mabilis lang mo salita. So, take it as a challenge sa baguhan ka, on the long way, on the long run, matutunan mo rin talaga. Kasi nga English na siya eh. Tsaka Pinoy tayo eh, magaling tayo sa English. Hindi naman sa magaling siguro, madali tayo maka-cope up. Kung kahit saan-saan mapunta, nasanay ka na, what's the crack, lads? How are you, boy? Good morning, boy. Yun yung typical na Cork Irish accent. Paano ulit? How are you, boy? Ganun ba natin? What's the crack? Ano, may kakilala ko si Kuya, nasa Canada siya ngayon, resident na. Kuya Marlon. Tapos, in-offer niya sa akin na, Dong, may hiring kami dito. Gusto mo ba? Ano yan? Quantity surveyor? So sige magkano offer? Pag sabi ng ganitong offer, mas malaki ang offer kasi USD. Pero yung kasagsagan na yung COVID na, pumutok na sa China December. So umalis ako ng Qatar around January. Tapos doon ako naabutan ng COVID, sad to say. Sa Kigali, Rwanda, Africa. Oh. Kala ko nga yun na yung plot twist eh, kasi nga maganda ang offer. Western colony din kasi ang yung Africa. Kumbaga, mostly is nakonquer sila ng mga puti talaga. Rwanda, di ba? Rwanda. So yun, nagka-recession. 2 buwan lang ako nagkatrabaho. Tambay ako from March to September. Nung nagbukas na ng border, yun na yung chance ko na umuwi na Pinas. Tumas ako nakapagtrabaho, pero umabot ako ng January to September. Standby lang ako doon. Ang good thing lang kasi maraming Pilipino din doon sa Rwanda. Mas magkita-kita kami kahit lockdown, nakita-kita. Alam mo na, typical na Pinoy. Ano yung pinaka-memorable experience mo dun sa Rwanda? Yung parang siyang Irish, kuwan lang, kumbaga, dawi sila sa buhay, kumbaga, live and work. Parang may work-life balance? Oo, ganun. Sa Africa? Meron. Okay. Kumbaga 5 days a week, tapos 2 days yun, Sabado Linggo, day off talaga. Saka mahilig din sila na mag-travel ng mga iba-ibang area. Kung di nag-COVID, kung di nag-lockdown, tingin mo nandun ka pa rin hanggang ngayon? Oh. How much yung offer sa'yo dun? Like, range lang siguro? Range. So, kumbaga, malinis na yun siguro, nasa mga 2,000 2,000 USD. oh. Yun yung pagkukunan mo ng bahay na lang, pagkain. So, hindi libre yung... Hindi. Mahal din ang doon, ang monthly ng apartment siguro nasa mga 300 to 400 USD per month. per month. After nun, saan ka na nag-apply? Sa Pinas na, nagkarpentero. Doon yung realization bakit pumasok yung carpenter. What about the people? Saan pinaka mas na-feel mo na at home ka sa mga tao na parang mas pinaka-welcome ka as a foreigner na nagtatrabaho? Dito, sir. Dito? Kasi Bakit galing- sir? Huwag mo tawag sir. Kumbaga, kaling ako ng Qatar, Africa, tapos Japan. So, yun o, typical Asian thing. Kumbaga, nandun yung, Mas parang mababa yung tingin nila sa'yo? dito kasi equality ba? Tsaka sa mga boss mo, hindi uso dito yung mga sir. So, alam ko sa Qatar, ma'am and sir, di ba? Oo. Sa Japan, Magano, yung tatawag na sensei. sensei. Oo, Ano yung kumbaga ahid sensei? sa'yo, leader. So parang good morning, sensei. Yeah, tapos sabay, bow. Magbabaw ka. Dito, wala, sasabihin ka, no, just call by my name. That's fine. No need to call me sir or mom. Pero na-experience mo ba na nung first, tinatawag mo lang sila na Oo. sir? Tapos Ano sila sabi mismo nila? natatawa, sabi na, no, I'm not your mom or sir. Tapos yung mga boss dito, makakasalamuha mo, normal. Meron Shake na- hands mo na normal. Meron nga nagsabi sa akin na yung boss niya pinagtimpla siya ng kape. Bibigyan ka ng pagkain, nakaabot, tatanungin ka, okay ka lang ba? Sa Asia na lugar, wala. So, yung Kita mo typical- lang, meeting, magpipirma. Hindi mo ba na-feel dito yung parang na-homesick ka kasi dahil sa vibe? Nakaka-homesick yung malungkot ba? Kung gusto mong mais yung homesickness, go out. Kasi imagine, sa isang linggo may 2 days off ka.
39 hours a week. Oo. So instead na magmukmuk ka, mag-homesick ka, kung ano ba, may anak ka, pamilya, ba't mo pa iisipin na nandito ka na eh? Isipin mo makakaipon, makaprovide ng needs sa family, matustusan yung anong pangarap mong negosyo. Halimbawa, for example, there's no point of thinking na namimiss ko, magmumukmuk ako. Walang mangyayari. So enjoy mo na lang. Kasi nasa Europe ka eh. Unang-una mong isipin talaga, baguhin ang mindset pag nasa ibang bansa kasi isipin mo, future talaga, para may mabago. Kumbaga, hindi man siya magiging mayaman, at least nakaka-provide, nasusustain yung pangangailangan ba. Yun lang naman yun eh. Hindi kailangan magiging mayaman. Kung ano experience mo sa ngayon, don't think about it as the end. Hanggat may buhay, may pag-asa, which is totoo. Kung naka-experience ka man ngayon siguro ng pangit, it's not the end actually. Isipin mo, challenge yan para baguhin yung estado ng buhay. Wow. Cheers. Oh, di ba? Amen. Sa Pinas na, nagkarpentero. Doon yung realization bakit pumasok yung carpenter. Kasi yun yung pinaka-close ko din sa sarili ko kasi nga ako yung gumagawa ng design. So para hindi ako mahirapan, why not try carpenter? Which is yun yung advice na pinsan ko na sa New Zealand. If you want to migrate to settle down in Canada, Australia. Pero wala pa nung plano dati ang Ireland. Oo. Mag-carpenter ka sa Japan. So nag-carpenter ka sa Philippines para para makapasok ka ng Japan. Kasi kailangan mo din talaga ng background. Kasi hanapan ka ng mga experience certificate, gano'n. Oo. So while working, nag-apply na ako after 1 year. Luckily, natanggap ako sa Japan. So yun, shout out sa company ko dati. Pwede mo silang batiin in Yongo. Ito, Yung mga, ka-work mo dati sa Japan. minasang, imawa do desu ka? Ishoni, onaji trainingo ichijo no kaisha wa, hai. Ichijo boys, ima do desu ka? Shigoto no taihen desu kido, ganbarimasu. Ne? Mata. Arigato. Yeah. Arigatou gozaimasu. Ilang years ka sa Japan? 2 years and 7 months. But supposed to be, my contract is 3 years. Hindi ko natapos. Kasi, Ito na. kasi Pumasok plot twist na. na nagpunta ka sa Yun ang plot twist, Ireland. oo. Bago mo ikwento yung paano ka nakapasok sa Ireland from Japan, kwento mo muna yung, kamusta ba yung working experience sa Japan? Going back sa Japan, yung mga aspiring din sa mga first timer na gusto mag-Japan, proceed nyo. Kumbaga, kung may nakikita kayong mga negativity ngayon na hindi worth it pa ba or hindi worth it, yung magsabing hindi worth it, opinion nila yun eh. Pero for my case, or I would recommend na worth it talaga kasi ang Japan isa siya sa pinaka-concrete background mo para maging tulay na makamigrate ka ng Canada, Australia, or Ireland. Kasi pag sinabi kasi ng employer, pag tanong ng employer, saan ang mo experience? Japan. Mabango. Talaga? Big chick talaga siya. Sabi na, alam nito standard. So, ang tanong, why, kung good yung trabaho sa Japan, bakit mo naisipan na umalis ng Japan? Ginawa ko siyang stepping stone. Okay. Hindi ka talaga nakafocus na dito Hindi. ako sa Japan forever. Kumbaga, salary-wise, hindi taga siya sa mga trainee. Trainee kasi may visa, sir. Yung trainee visa, may kategory yun. May welder, may carpenter, etc. Ang sahod is 11 lapad. Kung ikaw nagngangarap ka, wag mo intindihin yung sahod. Intindihin mo yung experience na makuha mo. Tsaka after, yun mo makukuha yung fruits of labor na tinatawag, yung sakripisyo na. Nag-Japan ka muna bago ka pumunta dito. Work-life balance, masasabi ko, ang Japan is work. Okay. Kumbaga, nasa sa iyo na yun kung paano mo siya i-manage yung stress. Kasi, to be frank, stress talaga kasi nga, 6 days a week, pero ang ginagawa ko dati, oras ng off, pahinga na lang talaga para maka-recover ka kasi construction eh. Ba't ka mahilig sa castle? I like to learn History. basically the history of the country. Wow, very deep. Okay, let's go. Nice. Thank you. Painting, you know. Welcome, guys. Welcome to Ireland, guys. It's very huge. Very friendly. Are they? Very, very friendly. You can hold them and I'll take a picture with you. Gusto mo maglasing? Uminom ng banayad whiskey. Tara, guys. Para siyang red wine na amoy. Come in, the doctor is in. Wow. Lagayan ng mga gamit ng doktor. Ang grabe, lumog na no. Marunong ka magpiano? Huh? Marunong ka? Hindi. Ito ang National School. Schoolhouse. Parang school lang din sa Philippines. Disc. Ganito, nakaabot pa ako nito.
paano mo naisipan na mag-Ireland? Paano lumabas yung opportunity dito sa Ireland? Good question. Wala sa plano ang Ireland. Never in the plan talaga. Kasi dumating ako 2 years, nag 2 years and 2 months ako eksakto. Nag-apply ako, focus ko Australia, Canada. Tapos, meron akong offer sa mga lugar na yun sana. Kaso nga lang, gagastos pa ako for trade test, for example. Sabi yung gastusin ko sa trade test, sa lahat-lahat, to around 250,000 in pesos. Ito, dumating naman to si company ko, kumontak sa LinkedIn, doon ako nila nakita. Gumamit ako sa, alam mo yung job bank sa Canada, doon ako gumawa ng account, nag-apply ko sa Canada, tapos Australia naman ang website yun. Basta may website din ako pina-apply, pero hindi siya LinkedIn. Tapos ito, blessing in disguise. Alam mo yung parang napapagod na ako maghanap ng employee na willing mag-sponsor. Kumontak to sa LinkedIn, ang recruitment nila na tie-up, tapos sabi, libre lahat. So, ikaw ang Ticket, kinontak visa, ng... ang recruiter. Tapos nagulat ako, sabi, libre lahat, pati visa. Ang medical, sabi ko, kalokohan, kung mga scam kayo ma'am, nasa Japan ako, wala akong pera. Tapos sabi niya sir, makinig ka muna. Na-showcase na yung CV mo, willing ang employer mag-schedule kinabukasan ng interview. Sabi ko, aba, ura-urada. After interview, seniors ko talaga, itutuo yung company. Doon na ako na hatak na mag-research na ako sa background ng Ireland, sa mga tao, sa lingwahe. Sabi ko, English. Okay, So, wala kang alam before sa Wala. Ireland? Dahil pasalamat ko rin talaga sa employer kasi nga, libre lahat. Gano'n katagal yung proseso bago ka nakapunta ng Ireland? 3 months. Yun, ako ba ang bilis. Ang work permit, within 3 weeks, lumabas. In-apply nila ko, diretso ng visa. 3 weeks din kasi may embassy ng Ireland sa sa Japan, nasa Tokyo. So doon mismo na lang din hindi na pinadala yung passport. So after noon, nag-resign. Saka ako nag-resign ng may visa na. Hinintay ko talaga. Pagdating mo sa Ireland, ano yung mga napansin mo and how did you find the job and the place itself? Sa trabaho, hindi na ako nahirapan kasi English na siya. Natutuwa na ako, saka bubbly din yung mga lokal eh. What's the crack, bye? Instead of good morning. Pinakagustuhan ko naman, pagpasok ko lang ng immigration, very welcoming talaga ang vibe ng Irish. Sabi ko, ito na talaga yung yung hinanap kong pagbabago. Na hindi na nangyari sa una kong plano. Ito, nag-offer si Ireland, so embrace. Kailan ka dumating na Ireland? February 28, last. Umalis ako February 28, 2025, dumating ako Feb 29. So walang 29 ngayon, March 1, so today yung anniversary. 1 year. Congratulations. Happy anniversary Thank sa you. Ireland. Thank you, Ano yung binili mo? Dali, pakita mo. Souvenir, Para anniversary gift mo sa sarili mo. pang design sa room. Irish thing. Ang cost of living mo dito sa Ireland, yun ang di natin napag-usapan. Okay. Sa cost of living naman, sa akin hindi naman ako maluho. Sanay ako sa simple lang na bagay. Isang cellphone na magamit pantawag sa pamilya. Tapos naka-internet na libre kami sa company. Kumbaga gumagastos ako sa travel ko lang talaga, literally. So, magkano ang ginagastos mo for bahay and kuryente? 400. Sa bahay, 400. A month, all in na yun. Kasama na kuryente. Oo, kuryente, tapos Of internet. course, tubig wala tayong bayad dito. Wala, libre yung tubig eh. Tapos, Bahay, internet, yun na yun. kuryente, lahat na, All in. 400. Wow. Swerte kayo. Maganda nga ang company kasi 400 lang yun. Yun yung sinasabi ko na kahit maliit man o malaki na bagay, papasalamat. So, sa accommodation, ilan kayo nasa bahay? Sa ngayon, sa loob kami ng company. So, may apartment doon sa loob, 12 bedrooms. Pero yung iba, nilipat na sa bahay. Pero iba-iba talaga, may privacy. So, tagi-tagi sa kayo ng rooms? Oo, tag-isa-isa na rooms. Kung pag-usapan natin ng range lang ba? Oo. You don't have to tell your salary. Range na pwede mong ma-earn sa Ireland as a carpenter? Ano yung pwede mong masabi about that? Siguro masabi ko lang talaga is, ang range lang, idea lang, 6 digits. 6 digits, 50. 6 digits as a carpenter? Yeah. Kung maluho ka, malaki pa rin naman 6 sobra. digits in Filipino money, di ba? Mm. Meron mga OFWs na nanonood sa atin na carpenters, draftsman, or nasa linya ng trabaho mo. Ano yung pwede mo ma-advise na paano sila pwedeng ma-hire dito sa Ireland? Ano yung mga factors na sa tingin mo nakatulong sa'yo na mapabilis yung pagpunta mo dito? Halimbawa, kung professional ka man, like nurses, healthcare practitioners, or trades, pagpatuloy nyo, tsagain nyo yung sahod sa ngayon kasi nga may kasabihan tayo na hindi ka darating sa tagumpay nang hindi ka makaranas ng sakit. Yung sakit na yun, brief yun eh. Kumbaga, ang sakit na yun is yung struggles mo talaga sa buhay bago mo makamit yung pangarap. Ibig kong sabihin nun is, tsagain mo yung sahod. Kung sasahod ka man dyan sa Pinas ng minimum or below minimum, be thankful. Kasi nga, nag-experience ka, kumbaga, i-ready mo yung sarili mo sa future plan mo na mag-abroad. Pero, at the same time, huwag mong kalimutan din ang pag-ipon kasi pag-abroad is kailangan mo rin ng
medical, pag sa Pinas ka galing. So isa rin yung consideration, mag-ipon din ng kahit papaano pang medical. So travel expenses pag nag-apply, magastos din. But overall, just continue what you're doing, love what you're doing, and pursue what you want in life. Hindi lang mapa-Ireland or kahit saan man, basta patuloy lang. Kasi Patuloy ang magbubunga. pangarap and Oo. patuloy ang pagsasakripisyo for the life that you Yes. want to live. As long as you have the concrete experience, malaking tsansa na ma-hire ka talaga. Ultimately, bakit mo ginagawa mo ngayon, like you're reaching for your dreams and talagang very very determined na maabot yung mga pangarap mo. Para sa pamilya. Yun naman talaga yung main thing tayo eh. Dahil meron ka ng isang anak. Oo. Tsaka para makuha din sila dito kung nabawa ito 1 year na, at least maimpisahan na pag-process yung kailangan i-process. So yun yung ultimate goal mo, is makasama mo yung family mo Kumbaga, dito to live and work at the same time makasama sila. So yan, Alvin, thank you very much for guesting Thank you, dito sir. sa ating OFW Diaries episode. Thank you for imparting your valuable experiences from sa iba't ibang kontinente na napagtrabuhan mo. That's very unique, and for imparting your wisdom and your heart sa ating sa ating audience. Ako rin ang sir, kumbaga, thank you din at the first place kasi nga, naibitahan mo ko sa channel mo to meet you in person as well. Si fanboy lang dati sa Ireland pa ako eh. I mean, sa Japan, nag-apply. Na-meet kita in person. Thank you very much. Shout out pala sa kay Joshua Idar, saka sa mga Energy Wise boys. So yan, thank you guys for watching this vlog, and thank you Albert Manila for also sharing everything you've shared. Sana good luck sa iyo, and hopefully mas marami ka pang ma-achieve because you deserve it, and ma-fulfill ang yung mga pangarap dito Thank sa you. Ireland. Kung Subscribe. hindi pa kayo nagsasubscribe guys, please subscribe and i-like nyo tong video na to, and i-share nyo rin sa mga friends nyo na gusto mag-Ireland or gusto mag-abroad. So, well, yun. So, see you on the next episode. Goodbye! Galing mo na sir. Ganun pala mag-vlog. Ha? Napapaisip ko mag-vlog. Napaisip ka? Oh.